to see your kingdom come, to see the glory of your Son, shining bright on everyone. Lord, we desire is your eternal flame, burning brighter than the sun, bringing hope to everyone. For my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze, set me ablaze. I want your fire, more of your power. Set me ablaze, set me ablaze. I want to know your fire again. All we desire is your eternal flame, burning brighter than the sun, bringing hope to everyone. Can I hear your voices, church? For my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze, set me ablaze. I want your fire, more of your power. Set me ablaze, set me ablaze. I want to know your fire. Come on, before we sing this bridge, bago po natin ito kantahin, pwede ba sa oras na ito, pwede ba tayong lumuhod? Lumuhod po tayong lahat. As we're singing this song, God can feel ang isang cup na puno. You know, we are going to sing, Lord, fill me up. But if there are part of our life na puno na, it's time na isuko po natin sa ating Panginoon lahat ng mga hindrances para mapuno niya tayo. Come on, let us ask God to empty us. Before God can fill us, we should empty ourselves. Come on, church. Pwede bang manalangin tayo sa ating Panginoon sa araw na to? Lord, empty me. Strip off every hindrances, Lord, upang magamit mo ko, Lord God, mightily. Fill me up till I'm overflowing. Fill me up till I'm running over.
Fill me up till I'm overflowing. Fill me up till I'm running over. Fill me up till I'm overflowing, overflowing. Fill me up, Jesus. Fill me up till I'm overflowing. Fill me up till I'm running over. Fill me up, punuin mo ko, Panginoon. Till I'm overflowing. I know, Lord, that you are more than enough. Come on, fill me up, Jesus. Fill me up till I'm overflowing. Fill me up till I'm running over. Fill me up till I'm overflowing, for my generation, Lord. Come on, pwede na po tayong tumayo. Come on. Say it to Jesus. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Set me ablaze for my family. Oh Lord, cry out for your family. Crying out for you. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Set me ablaze for my family. Oh Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Set me ablaze for my generation, Lord. I am crying out for Oh Jesus, hallelujah. Come Home to Love. Yan po ang ating series para sa buwan ng Pebrero. At last Sunday, sinimulan na po natin ito. Sa mga hindi po nakasamba, sa kung ano man pong kadahilanan, pwede nyo hong panoorin ito sa atin pong YouTube channel, Zion Christian Fellowship Baliwag. At i-share nyo po ito kasama po ang inyong mga family members. Naroroon din po ang mga challenge. Naroroon din po yung mga instructions kung paano ho natin pwede pang mas mahalin ng ating pamilya. Sa araw na ito, yung magpapatuloy po tayo para sa ating midweek worship service, of course, sa ating mga pananalangin. Pero bago nga po pa ang lahat, ay kumusta po ang bawat isa po sa atin? Kumusta po ang ating family? Kumusta po ang ating mga mahal sa buhay? Sa ating pong pagpapatuloy, sa ating series na Come Home to Love, pinag-usapan po natin na ang tahanan na punong-puno ng pagmamahalan ay masarap uwian. Last Sunday, pinag-aralan natin yung konsepto about the love deficiency, kung paano sa loob mismo ng tahanan, kinakapos po tayo ng pagmamahal. Tayo po ay kinakapos na makatanggap ng pagmamahal o di kaya tayo naman po ay kinakapos na magbigay at maglaan ng pagmamahal sa atin pong mga family members. At ang kinauuwian po nito madalas ay yung tinatawag nating love addiction. Naroon po na tayo ay nagiging vulnerable sa mga tinatawag nating love manipulation.
At ang susi ho dito yung love nest, kung paano ho tayo po at ang ating mga tahanan ay maging pugad ng pagmamahalan na nagmumula po sa ating Panginoon. Basahin po natin itong John chapter 2, verse 1 to 10. Isang kwento na may kinalaman po sa relationship dahil ito po ay kinukonsider na isa sa mga unang himala na nag-perform ang ating Panginoong Jesus. At amazingly, ito'y ginawa po niya sa isang family, sa isang relasyon, particularly sa isang kasalan. So John chapter 2 verse 1 to 10, ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. But when the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." Verse 5, so his mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." So they did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." Sa ibang translation, you have saved the best for last. Sa summary po, ang kwento ho na ito ay nung inimbitahan po si Jesus at ang kanyang ina at ang kanyang mga disipulo sa isang kasalan, naubusan po ang kasalan na yon ng alak. Ang alak po na tinutukoy dito ay yung fermented pure na galing po sa grape fruit or yung grape juice mismo na pinipiga. Sa kultura po ng mga Hudyo, ang wine po ay isa sa mga bahagi sa kanilang dinner time, sa kanilang celebration. Kaya kapag ito'y naubos, kapag ang isang kasalan o handaan ay naubusan, sila po'y nalulungkot, sila po'y nawaubusan ng dahilan para magkita-kita, magkasama-sama. Yun nga po yung konsepto po ng empty or emptiness. Kaya naman po, sila po'y lumapit kay Jesus at ang problemang ito ng kawalan o emptiness ay napunan po ng ating Panginoong Jesus. So, ganun din po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. I-relate po natin to sa ating familial love o yung ating pong konsepto, how do we love our family? Pero siguro po ang mas magandang tanong ngayong araw na ito is, how do we fill our love tank when it's empty? Gusto po nating magmahal, gusto nating makabuo ng love nest, gusto po natin na masolusyonan yung love deficiency, yung love addiction. Pero paano ho natin ito gagawin kung tayo mismo ubos na rin po at said na. Yung love tank na tinatawag, dito natin kinukuha yung pagmamahal na hinihingi at kinakailangan din po ng ating family members. Of course, alam natin yung konsepto that there is power sa pagmamahal. Dahil ang love na to, ito ho yung nagpapatawad, ito ho yung umuunawa, ito ho yung nag-uugnay, nagdudugtong sa atin, ito ho yung kumukonekta sa atin, ito ho yung nagbi-bridge ng gap. This love is very powerful because this love comes from the Lord. At pinapadaloy po ng Diyos ang pagmamahal na ito sa ating mga buhay. Pero may mga panahon po na tayo mismo nasasaid din po. Siguro po marahil sa mga sitwasyon, sa sarili nating family members din, o di kaya sa mga issues na dala-dala natin sa ating mga buhay. So the question would be is, how do we fill our love tank when it's empty? When it's empty. Isa po sa mga tanong na personal ngayong araw na ito ay, are you feeling drained? Are we running out empty? And what makes our love tank empty? Nakakaramdam po ba kayo minsan na parang gusto nyo ng sukuan ang isa't isa, gusto nyo ng sukuan ang pagmamahalan, ang marriage, ang relationship, ang sibling relationship, ang ating pong mga kamag-anak, dahil po, feeling mo ikaw ay wala nang maibigay. Ikaw ay said na, ikaw ay
ubos na ubos na. Naranasan nyo na po ba yung parang wala kang motivation para magmahal? You know, meron pong 10 reason na nabasa ko through Pastor Rick Warren kung bakit tayo daw po bilang mga tao, individual, ay nahuubusan po ng pagmamahal. There are 10 reasons why we run out of love. 10 dahilan na siguro po ay dapat nating tanggapin, dapat nating aminin, dapat din nating tukuyin, nang sa ganun po ay malaman natin sino yung sumasaid sa atin, ano-ano yung mga sumasaid sa atin, at siguro po, pwede nating idagdag yung tanong, sino-sino at ano-ano naman po ang pwedeng mag-fill up sa atin ng love para maibahagi natin to sa iba. So, number 1 reason is we are not starting out with a full tank. Sa atin pong pagpapasimula, tayo mismo po ay nangangalahati na rin halos, no? Siguro po naibigay natin to sa iba. Siguro po meron po dito mga bagong mag-asawa o di kaya matagal na po sa pag-aasawa, matagal na sa relationship. Ang sabi po ni Pastor Rick Warren, ang problem daw po is that we did not start with a full tank. Nangangalahati, kung minsan po'y kakarampot ang ating pong start-up love na meron po tayo. Number 2, we are being too busy to stop and refuel. Sobra tayong busy, no, na bigay tayo ng bigay, gusto ho nating mag-embrace yung makeup sa mga tao, abutin ang mga dapat abutin, pero hindi natin alam kung kailan tayo hihinto at kung kailan ho tayo dapat magpapapuno ng pagmamahal na kailangan din po nating ibahagi sa iba. Number 3, we ignore the owner's manual, the Bible, this is our owner's manual, and pushing our love farther than it was created to go. Atin pong sinasawalang bahala, hindi natin binabasa, sinasantabi po natin ang mga instruction ng salita ng Diyos sapagkat dito po nakasulat kung ano-ano yung mga sumasaid sa atin, sino-sino po ang humihigop ng lakas sa atin, ng pag-ibig o pagmamahal na dapat nating ingatan, at kung ano rin naman po ang pwedeng magpuno sa atin ng kapuspusan ng pagmamahal. Number 4, we are being unaware of hidden leaks that are draining us. So, meron daw po palang mga tagas, may mga butas na bahagi sa ating buhay na hindi natin alam, hindi natin napapansin, na dapat pala nire-reserve natin, pero hindi ho ito na natin maibigay dahil tumagas na, nangawala na. Isa ho siguro sa pwede nating tingnan dito ng mga hidden leaks ay yung unbalanced schedule. Wala na rin tayong maibigay kinabukasan. Bakit? Puyat tayo. Siguro po'y pagod po tayo. O di kaya naman po ay pakiramdam po natin ay said na tayo, drain po tayo, o di kaya stress po tayo. So alamin po natin yung mga hidden leaks sa buhay po natin na nagdi-drain po sa atin. Number 5, being in a hurry. Ang konsepto po nito, pag lagi ho tayong nagmamadali, pag lagi ho tayong excited, hindi naman po masamang maging excited, bigay tayo ng bigay, we become unaware na sa sobrang bilis ng kilos natin, sa sobrang bilis ng mga aktibidades po natin, nauubusan na po pala tayo. Hindi natin nakikita, hindi natin nare-realize, hindi natin tinatanggap, hindi natin inaamin na tayo po'y may limitasyon lamang. Sino ho dito may kilala kang tao na sa tingin niya parang wala siyang limitasyon, parang kayang-kaya niya lang lahat. At pang-anim, we're not paying attention to the gauge. Meron po palang sukatan dapat, no? Ano ho ba yung panukat? Kung sa sasakyan meron pong gauge, meter, malalaman natin kung pa-empty na. Sa ibang mga sasakyan ngayon, minsan ay magpupugak-pugak po muna o di kaya magbi-blink-blink hanggang talagang meron pang 1 bar pa na natitira dyan. Pero siguro ang gauge po natin, yung katawan natin mismo, no? When we don't feel love, tayo mismo, sarili natin, hindi natin mapahalagahan o mamahal. Siguro that's a gauge that we should really pay attention. Because kung hindi natin kayang mahalin ang sarili natin, hindi rin natin siyempre makakayanang mahalin o wala rin tayong maibibigay sa iba kung tayo mismo ay kulang o said na. Bilisan po natin. Number 7, being overloaded. Sobrang dami tayong inaasikaso. Ang dami nating gustong puntahan, dami nating gustong yakapin, gusto nating lapitan, gusto nating tulungan. Hindi naman po masama iyon, no? But even Jesus, ang kanyang ministry po,
ay talagang itinuon lang po niya ito sa mga priority, sa mga dapat at karapat-dapat. Of course, lahat po ng tao nangangailangan, pero kahit po si Jesus ay meron po siyang priority. At pag wala tayong priority, lagi tayong madidistract sa napakaraming activity sa ating mga buhay. Na to the point, yung pinaka-top most important, makakaligtaan at walang-wala na rin po tayo, lalong-lalo na po ang ating pamilya. Naalala niyo po ang quote ni Mother Teresa na binanggit natin last Sunday? If you want to change the world, go home and love your family. Kung gusto natin baguhin ang buhay ng ibang tao, ng mga kaibigan natin, ng kumpanya, grupo, trabaho natin, isimulan po muna natin sa pinaka-topmost priority natin ang ating tahanan. Number 8, we assume that the limits of our tank don't apply to us. This is denial. Sinasabi natin lagi, hindi, kaya ko pa, hindi, malakas ako, no. Ito yung mga in denial, no, yung mga yes man, yes woman, no, na akala nila hindi nag-a-apply sa kanila ang gas leak, ang empty tank o love tank sa kanilang buhay. Number 9, not knowing where to find a filling station will also drain your love tank. Di mo alam saan ka pupunta. Di mo alam na ang church, ang fellowship, ang family, ang Bible, ang prayer, ito yung mga love tank gasoline station or station na pwede tayong magpa-fill up ng ating hinahanap na pagmamahal. At pang-10 po, not knowing how to refill our tank. Hindi natin alam paano tayo nagre-renew. And we'll get more to that mamaya. Tuturo ko po sa inyo, paano tayo dapat nagre-renew araw-araw. Kasi po tayo po yung physical person, tayo napapagod, tayo nadidrain, tayo nanghihina, na dapat po nating aminin. Alam niyo, pag nangyari po ito, ang empty love tank na nauuwi po sa heartburn. Tayo po ay nabuburn out, nadi-discouraged po tayo, nadidismaya po tayo, at naiisip po natin wala tayong kwenta, wala tayong dating, wala tayong impact, wala tayong nagagawa. Have you ever felt that way na gustong-gusto mong tumulong pero feeling mo wala kang maitutulong, wala kang magagawa, at feeling mo parang wala kang halaga, wala kang pwedeng maging impact sa buhay ng ibang mga tao? Pag nangyari daw po itong heartburn na ito, na alam niyo yung heartburn, yung parang naninikip yung dibdib mo, pagod na pagod ka, ikaw ay drain na drain, you will start to depreciate your worth. Bababa ang pagtingin mo sa iyong sarili. Magkakaroon ka ngayon ng pity party, self-pity. Talagang manliliit ka, iisipin mo, wala kang kwenta. Sasabihin mo sa sarili mo yun, no? Which is hindi naman totoo. Number 2, you will underrate your work. Yung trabahong nagagawa mo, yung ambag na naibibigay mo, feeling mo parang walang dating, walang contribution, wala talagang halaga. Number 3, you will start abandoning your dreams. Hindi ka na mangangarap para sa pamilya mo, hihinto ka na, kasi iniisip mo, wala namang kabuluhan, wala namang pinatutunguhan, and you will start to exaggerate little problems. Kahit maliit lang to, feeling mo malalaki na. And then you will complicate the relationships around you. Dito na uuwi ang away, conflict, complaining, revolt, or protesta, na siyempre po lalong nakakasira. No? Ang sabi ni Gary Chapman, inside every man, not just a child, inside every man, bawat isa daw sa atin, sa loob natin, is an emotional tank waiting to be filled with love. Nag-aantay daw po ng kapupunan, ng pagmamahal. When a man or a child really feels love, he or she will develop normally, but when the love tank is empty, that person will misbehave. And much of the misbehavior of people, not just children, is motivated by the cravings of an empty love tank. Ayan, nako, hindi lang po pala tayo ang maapektuhan, pati yung mga taong mahal din natin, yung mga nakapalibot po sa atin. So, base dun sa kwento ng himala na nangyari sa kasalan, ano daw po ang mga solusyon? Paano natin masusolusyonan? Paano tayo mapupuno mula po sa kawalan sa ating love tank? Number 1, let us learn the principle of admission. Learn to admit. Learn to admit. Sabihin mo nga po ang prayer na to, Lord, I'm empty today. You know, sa ating society, ang pag-amin ng kahinaan medyo tabu. Ito po ay weakness, hindi po pinapalakpakan, hindi po ito ina-acknowledge. Bakit? Kasi ang portrayal lagi sa atin, dapat malakas tayo, matindi tayo. Sa social media, dapat kung gusto mong maraming followers, maraming heart, maraming like, dapat mga magaganda lang ang nakikita
o ipinapakita po natin. Pero ano magagawa po natin? Meron talagang season sa buhay na meron tayong emptiness na mararanasan. And you know, being empty does not mean that masama tayong tao. It's just that we have that kind of season sa buhay po natin na meron talagang empty. And you know, the Lord can never fill us unless we experience emptiness sa buhay po natin. Tama? So, it's not about us. It's all about the Lord. No? Kaya nga po, napakahalaga ng admission. Sabi dito, when the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Wala na. Said na. Kumbaga kung sa translation po natin, sa pinag-uusapan natin love tank, wala na po akong love. Kapos na po. Hindi ko na po kaya. So, ang una pong solusyon, aminin po natin. Alam niyo po, hindi tayo matutulungan ng Panginoon kung hindi natin aaminin na kailangan po natin ng tulong. Sino ho dito ngayong araw na ito, feeling mo parang gusto mo nang bumigay, ayaw mo na, hihinto mo na. Alam niyo, ang mga kakulangan ay isang paalala ho sa atin na kailangan natin maging humble, kailangan natin magpakumbaba at tumingin sa Diyos at aminin po natin, Lord, kailangan po kita sa buhay ko, sa family ko. Number 2, we need prayer and petition. We need to pray, not just, Lord, I'm empty, but Lord, I need you to fill me. Kailangan po kita, Panginoon, para punuin ako. Alam niyo, may mga tao minsan na hindi nagpapatulong. May mga tao na too prideful. They think that they're too strong. Sobrang galing nila na hindi po nila kailangan ang tulong ng tao, ng pamilya nila o ng Diyos. Kasi tingin nila ay, ito na ang portrayal sa akin, ganito ang kanilang pagkakakilala sa akin, kaya dapat ma-maintain ko yon. Pero alam niyo po, hindi po kabawasan ang humingi ng tulong sa iba, lalong-lalo na po sa ating Panginoon. You know, prayer is not just our power, prayer is also our greatest privilege. Ito yung paraan at panahon na kung saan inaantay ng Diyos ang ating paglapit sa Kanya at paghingi ng tulong at pagtanggap ng ating mga kahinaan. Alam nyo, lagi pong sinasabi sa social media, kahit po yung mga life coach na be positive always. No, think positive. If you want to make it through the day, be positive. No, na maging positibo lagi. Magagawa ng paraan, masusolusyonan. Kung may problema, may kakulangan, be positive. You know, sometimes it won't work The best way to go through that day, yung malagpasan mo ang araw na yon na talagang may problema, may kawalan, may kahinaan, don't just be positive because sometimes it won't work. Learn to accept the way they are. Tanggapin mo na yun talaga Yun talaga yung araw na yon, yun yung pinahintulutan ng Diyos. And you know, when we learn acceptance, we learn to move on. We learn to continue to walk through life because alam natin tomorrow will be another day, a different day. So, we need to pray a prayer of petition. Sabi dito, nilapit po ni Mary ang panalangin na ito kay Jesus and tinuruan po siyang mag-antay na nagpapakita lang po talaga na ang Panginoong Jesus po ay makapangyarihan. Siya ang tunay na Diyos. At sa ating paglapit sa Kanya, napakahalaga po. Hindi lamang po ang ating confidence, kundi ang ating posture. Ang prayer, may humility, may respect, may reverence. Pangatlo, there must be a submission. Lord, I will obey. Lord, I will obey. No? Alam niyo po, ang prayer, it should make us love and like God's will, not the other way around. Hindi yung pag nagpipray po tayo, gusto ho natin na baguhin ng prayer natin ang kalooban ng Diyos para tugunin ang ating mga hinihiling o kahilingan. Hindi po. Ang prayer po dapat na sa paglapit natin sa Diyos, ay gugustuhin po natin at mamahalin at susundin po natin ang kalooban niya at doon po nangyayari ang himala ng ating Panginoon. Learn to submit. Sino ho dito may struggle ka sa submission? You know, we need to submit na mayroong proseso. At yun nga pong ginawa, may pinagawa sa kanila, may pinabuhos na tubig na puro, at sa kanilang pagsunod sa proseso ho na yon, doon nangyayari ang matinding at dakilang himala. Pangapat at panghuli, there must be confession. Lord, I believe. I believe, Lord. When was the last time, kahit wala pang nangyayari, wala ka pang nakikita, feeling mo said ka, feeling mo kapos ka, pero dinideclare mo na, sinasabi mo na, Lord, I believe. I believe, Lord, that love, peace, and even blessing that comes from you
will fill my family. Will fill my family. Ganun nga po ang nangyari. At alam niyo, pinakamaganda, tinan natin yung verse na to, no? Higit na mas masarap, higit na mas maganda pa ang binigay ng Diyos kesa yung dati, no? Alam niyo po, ang kagandahan po dito, yung love na meron ka at alam mong ibigay at naranasan nila galing sa iyo, pag inilapit mo to sa Panginoon sa panahon ng kawalan, ito'y paiigtingin, palalakasin, pagpapalain pa, paghuhusayin pa, at pasasarapin pa ito ng ating Panginoon upang ito'y maranasan po ng mga family members natin at masabi nila, abay, habang tumatagal, lalong sumasarap. At ganoon nga po talaga, kapag ka ang isang relasyon at pamilya o marriage ay ang sentro po noon ng ating Panginoon, habang tumatagal, lalong sumasarap. Sa pagtatapos, ang sabi po sa John chapter 7 verse 38, He who believes in me, Jesus said, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. You know, ang heart po natin, dito nagmumula yung love eh. Paano pag yung love heart natin empty? May mga trigger, may mga trauma, may mga naalala po tayo na-abuse, no? Paano tayo makapagbibigay eh? Well, ang solusyon po ay hayaan po natin na yung puso natin ito na nasaktan, nagdurugoy, isuko natin sa Diyos. Ilapit natin ang concern natin sa ating Panginoon. And you know, full or empty, tatanggapin tayo ng ating Diyos. At sa ating paglapit sa ating Panginoon, sabi dito, ang pangako niya, kung ikay sasampalataya sa Kanya, pupunuin niya ang iyong puso ng river of living water that will flood your family, flood your needs with the love of our Lord. Alam niyo, hindi po gusto ni Lord na ambunan ka lang, wisikan ka lang eh. Ang gusto ho ng Diyos ay baha ng pagpapala, ng pagmamahal na dadaloy sa ating buhay. I'm seeing and I'm praying and I'm claiming by faith na there will be a relationship that will be restored. May mga tampuhan na maayos, may pagkakasundong mangyayari, may revival, may reconciliation, may mag-uusap, may magpapatawad sa isa't isa, at may mabubuong mga relasyon. Why? Grabe po, bakit ang Diyos ang kikilos? River of living water of love will overflow your family. Sabi nga po ni David sa Psalms 23 verse 5, You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup will overflow. Kapag ka ang ating baso o tasa ng pagmamahal ay said na, kahit pang atin lang po, hindi na po kasya eh. Pero ang plano ni Lord, ito po'y paapawin para hindi lang po kasya para sa iyo, ito rin po'y sapat at kasya para sa iba. Amen? Lapit ka sa Diyos. Ilapit mo sa Panginoon ang emptiness na yan at ang Diyos po ang magpupuno. Sabi dito, For my people have done two evil things. They have abandoned me, the fountain of living water, and they have dug for themselves cracked well or cisterns that can hold no water at all. No? Huwag po nating pilitin na ayusin ito sa kaparaanan natin. Alam niyo po, ang series na ito ay isang paghihikayat at pag-anyaya sa atin na tayo magbalik loob uli sa Panginoon. You know, ang gandang tingnan pag ang family mo ay sumasamba at nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi lang ikaw nakakarinig, sila rin po'y hindi lang po nakaririnig, sila rin po'y kinakausap ng Panginoon. You know, if you believe in the power of God's love, the Lord can change a heart, the Lord can change an individual, and the Lord can change ultimately the whole family. Kaya we invite your family to go to church every Sunday, lalo na po sa series na ito. No? Huwag nating piliting maghukay ng tubig na kung saan meron pong mga butas at tatagas lang po doon, masasayang lang po yung effort natin. Ang pinaka number one na dapat natin gawin, we will never forget God. We will never abandon God. We will draw water from the well of everlasting living water. Yun nga pong paalala ni Lord sa Matthew 11:28, lapit, kapit, dikit tayo sa ating Diyos. Kung may problema po ang iyong pamilya ngayon, ito yung time na hindi dapat lumayo. Mas lalo tayong dapat lumapit sa ating Diyos. Of course, we need to recharge daily with the Lord. Nandun din po yung disiplina ng pananalangin. Nandun po yung disiplina ng pagbabasa ng Biblia. Yan po yung sinasabi sa Matthew 6, the Message version. Find a quiet, secluded place so you won't be tempted to role play before God. In other words, hindi ka magkukunwaring ikaw yung Diyos, ikaw yung in charge. Hahayaan mo ang Panginoon na siyang kumilos. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God and you will begin to sense His grace. Meron akong challenge po sa inyo at application. Number 1, let us learn to thank God and other people. It will fill your tank or love tank.
Number 2, learn to treat yourself often. Mahalin mo rin yung sarili mo. Pangatlo, learn to trust God more and accept. Tanggapin mo yung mga bagay na pinapahintulutan ng Diyos. Learn to take things slowly. Huwag tayo magmadali. And then number 5, learn to taste and savor the moment. Yung mindfulness, yung hindi tayo nag-overthink, kundi sinisavor, nilalasahan natin ang kabutihan ng Diyos sa araw na ito. Huwag kang mag-worry. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry itself. And don't worry, because God holds our tomorrow. May the Lord continue to bless us. At sa ating pong pagpipray ngayon, pakilagay nyo nga po yung mga prayer request po ninyo. Ano po ang sitwasyon nyo ngayon? Do you feel empty right now? Do you feel that you need a recharge, refueling? Kailangan mo na ikaw mapuno uli ng ating Panginoon. Ilagay mo mga special prayer request mo for your family and loved ones, and we will greatly pray for you. And of course, please join us with our prayer time. Magkita-kita tayo sa ating mga life groups, magkita-kita tayo sa ating Sunday services, umaga at hapon. Bring your family, and I'm praying the Lord will fill your love tank and as well the love tank of your family so we could share and savor the love of God sa ating pamilya. God bless you all.